tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Luzon, Visayas, Mindanao. RMN RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Matud pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, kung wala pa mabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, kawang lang unta ang atong pagtuo. Mga igsuon, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon ni Veritas nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sa kahanginan. Of course, dinhigapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita og madungog sa website sa RMN Dipolog ang rmndipolog.weebly.com. Usab, madungog usab sa 94.1 FM. So, mga tinakod nga tigpaminaw, dinhi sa ato mga radyo, sa duha gayod ka band, matungog kining atong tulamanon, no? Sa AM band, 981 sa dial sa inyong mga radyo o sa FM, 94.1 FM. Happy Easter Sunday! O, kininyong tanan. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw,
kung atong gihinumduman no, so pagsugod gyud sa atong tulumanon karon ang asoy ni San Pablo sa basahon sa pagkataga Korinto, kung wala pa kuno mabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo, kawang lang ang atong pagtuo. Mao nga kining adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, mao gyud ni ang adlaw diin gihimo natong espesyal nga adlaw alang kanatong mga Kristiyanos. Kung ano nga kadtong halandumong adlaw sa mga Hudeo ni adto sa Old Covenant o daang kasabutan, kung ano nga Sabado kato o kanang ikapito ka adlaw sumana, tungod kay maupo na ang halandumon nilang adlaw sa ilang paghigawas sa kaulipnan dito sa kamot sa mga Ehiptohanon. Tunong magyutog ikapitong adlaw sumana, mao to ang ilang gihandom o gipahitukma sa balaod. Nga sa unom ka adlaw trabaho ka ikapito pahulay, kanang ikapito nila ilang gipatukma nianang ikapitong adlaw sumana nato nga gitawag natong Saturday o Sabado. Pero kanatong mga Kristohanon sa New Covenant, ang atong gipatukma nianang ikapito mao na ang unang adlaw simana nga maong Domingo. Mga tinahod nga tigpaminaw. Haom kay ni sa atong padayon nga tema, no? Nasugda nato ni sa miaging Domingo. Ang tema may labot na sa igpapahulay, no? Ang adlawng igkatigom alang kanatong mga Kristohanon. Dako kaayo ni nga issue, no? May labot na sa atong pagtuo. Kaya nga itong tinuhoang Katoliko, mga tinahod nga tigpaminaw, giakusahan gayod sa atong mga hinigugma nga ato lang yung hinganlan, no? Ang atong mga hinigugmang Seventh-day Adventist, ilatang giakusahan nga ato kunong gilapas ang atlawng igpapahulay. Ngano man, tungod kay ngano man kunong atong ilisdan, nga Sabado man unta, ni nganong ilisdan man atong Domingo. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ako sang basahon ninyo, kining Hebrewhanon Kapitulo 8, versikulo 7, matud pa. Matud pa sa Hebrewhanon 8:7. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Medyo lisod-lisod ning pulong ang gigamit din sa hubad nga akong gibasa, no? Hebrewhanon 8:7. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. By the way, kining sayop diri nga terminong gigamit, di lang nato ni sayopon pod og sabot, ha. Sa laing hubad ani kakulangon. Gipahimug-atan lang siguro sa ga-translate ani nga haron ato gayong sabton ang pagsabot nga Kristohanon kung maghisgotag Kristohanon nga tinuhuan. Iya yung gipahimug-atan diri nga naagyoy kalainan, no? Naagyoy dakong kausaban ang bag-ong covenante o New Covenant kung ato kining itandi sa daang covenant o daang testamento. Or else, no, sa kung ato lang huna-hunao, no, common sense. Kung naay daang kasabutan, dahil naapoy bag-ong kasabutan, kung maura, no, kung ato bang ingnon ba nga, kung maura ang daang kasabutan o bag-ong kasabutan, anong maghimo pa magbag-ong kasabutan? Kung ang daang kasabutan, maura pod ang bag-ong kasabutan. Kana lang, kung ato lang hunaon ba? Kay basig mahinumdum ta sa Mateo 5:17. Kadto bang nagingon ang atong Ginoo ba? Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini. Di ba?
sa miaging Domingo akong giingon ninyo nga base sa interpretasyon o pagsabot sa atong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist, mingon sila nga kining bersikuloha ko no, klaro ka ini nga nag-atake no sa barugan ng Katoliko. Ngano man kay ang atong Ginoo wala magbungkag sa kasuguan kundi sa paghatag og hustong kahulugan o pagtuman niini. Kanya ngano man nga giguba man sa Katoliko kay giilisan man ang Sabado nga tus Domingo. Di ba mo man na ilang pagsabot. No? Ang ato niini mga igsuon, ang sugo sa Dios, ang napulo ka sugo, no, ang divine law, ato gyud ang gitudlo sa tinuoang Katoliko. In fact, naa na sa Catechism nga libro na to, no? Kung naamoy Catechism nga libro ng mga igsuon, di ba gisaysay ng napulo ka sugo? Sa duha ka saysay kanang catechetical nga pagsaysay o catechetical formula o kanang gitawag nato og biblical o detailed nga pagpadayag. Muna nga kung naamoy catechism, di ba, duha kahanay ang pagpadayag sa napulo ka sugo. Una, kanang biblical yun, katong detailed nga mabasa itong katong tuag yun dito tanan, litra por litra sa Biblia, walay kapin, walay kulang. Dayon, doon na po kanang summarized o kanang catechetical formula nga doon na gipang mubo. Pero maura gihapon kung but sabton. Tagaan mo na kong sample. Kanang sugo diha nga naghisgot bawal ng idolatry. Di ba? Matud pa sa itong mga igsuon na ako'y nahibalag ng mga Adventist nga ang ato kunong napulo kasugo, ato kunong gikuhaan, gidelete, no? Tanawara, kanang naagay sa itong simbahan gibutang, di ba na ay purma dihang murag tablet, dayon na ay 10 Commandments. Dayon, kanang paghisgot og idolatry diha, naigingon diha nga, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Then ang musunod nga mga bersikulo diha, nga pasahe, muingon ang atong mahigalang Adventist nga tanawa ng 10 Commandments dias Katoliko diya silang tubangan silang simbahan di gidilit tong ayaw pagbuhat og larawan. Ayaw pagyukbo, gidilit to. Kay aron yun dili makita sa mga mambabasa o mga Katoliko nga uy, apil des gidili ng pagdili og larawan o ganang pagyukbo. Mayon na nga gidilit sa Katoliko ang unsay na sulat des na pulo kasugo mga ang tinuod mga igsoon wa na nato na i-delete pasaharagon ng Catechism kay duha man na siya kahanay detailed o biblical presentation o kanang abbreviated presentation o catechetical formula. Kanang catechetical formula sama anang atong gibutang diya sa atong simbahan sa atubangan gayud ang napulo kasugo ang abbreviated na ang catechetical formula. Ang kanang mahitungod sa paghimo og mga Diyos o paghimo og mga larawan den muyukbo ka nga gidili na kay idolatry na naapil na diha na sum up na diha sa pag-ingon no ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Naapil na diha ngano man kay kung maghimo kag ribulto ato nang huna-hunaon nga kanang himuon natong ribulto ato nang ilhon nga Dios. Then, yukbuan na to ingon nga Diyos, idolatry naman na. Pagbato naman naglaing Diyos. Sa ato pa, kanang bersikulo nga naghisgot sa pagdili o ribulto o larawan, then pagdili, pagyukbo, naapil na diha. Sa provision, nga nagingon, ayaw pagbato og laing Diyos gawas kanako. Wala tao na i-delete sa Katoliko Kay ang Katoliko, klaro gyud nga nagtudlo, nga kung maghimo kag ribulto, isipon galit nimo nga mao na Dios, idolatry yun na, salha na. Kaya pagbato naman naglaing Diyos. Pero ang pagbato ng larawan sa sakto nga gamit, by the way, no? Alang niya itong wapakahibalo, ang unang tema na ito mahitungod sa larawan. Wala pa na ito na gihuman ha, ato siyang giputol sa kadyot. Atong gisalutan o gigpapahulay tungod sa kinasing-kasing yun nga hangyo. Atong usas mga listener na ito nga iuna lang sa kununing igpapahulay, ato sang putlon to kay katong nahangyo na to, ano kuno siya problema sa larawan, pasalamat ko. Nga nakasabot na kuno siya sa pagtulon ang Katoliko mahitungod sa larawan. Ang iya lang kuno kining igpapahulay.
Kay igpapahulay lagi sa badol lagi kuno na mo nang ato saning sige lang no. Mao na atong gitagaan katong nihangyo. Kay para nako ugod katong mahitungod sa larawan, wa pa ko mukontento ato. Naa pa ko buot i-explain ninyo nga gusto gyud ako madetalye ba, no? Pero nalipay ko, salamat ra po ko sa Ginoo nga bisag katura akong gi-share mahitungod sa larawan. Na okay naman tong usa sa mga listener na to. Insa okay na brad, nakasabot na ko. And go praise God, no. Salamat sa Dios nga bisag katura ang akong presentation nakasabot na, no. Murag di nagali siya, insa ay na nagsumpahi brad, okay na to. Pero no, kay dili man tanang mga listener parehas nimo. Gihibalo ko nga daghan pang mga listener nga nalibog paghapon ang issue mahitungod sa larawan natong mga Katoliko. No, kinahanglan pa nako i-discuss tong mahitungod sa yukbo, no? Kinahanglan i-discuss pagyud nako tong mahitungod sa yukbo kay naa pa gyud mga igsuon nato nga basta yukbo gani atubang ang larawan pagpaka-Dios na dayon. Wa pa na ko mabasa diri ang mga bersikulo sa Biblia nga naay yukbo gyud nga dili pagpaka-Dios, veneration lang, pagtahod lang. Ug mo nay wala mahibaw-i sa atong mga igsuon nga nahimulag kun dili mga Katoliko. Murabag na limitahan ang ilang kahibalo mahitungod sa yukbo. Bitaw na hinumdum ko sa panultihon nga little knowledge very dangerous. Ang kakulang sa kahibalo peligroso. Nga naman, kung kulang gud atong kasayuran mahitungod sa kamatuoran, palid-paliron man ta sa nagkadaiyang mga pagtulunan sa tao. Paliron ta nga tus mga grupos protestante. Paliron ta nga tus sa grupo sa Iglesia ni Cristo nga natukod na Igsong Felix Manalon niadtong 1914. Paliron ta mapadpad ta nga tus sa grupo ni Brother A.D. Villanueva sa GIL o Jesus is Lord niadtong 1978. Mapalid-palid ta kung kulang nga dong nasayran mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa Biblia. Namo na nga igsoon, no? Ako sa aning ko na, ako sang kining ipadayon sa nako ning igpapahulay. Tapos ug mahuman ako ni karon, maybe next Sunday kung itugod sa Ginoo atong ipadayon tong mahitungod sa larawan. So, mga igsoon, so mao to nga example nga wala na to i-delete ng unsay naisulat sa Biblia. Kay lahi ang biblical presentation, lahi pod ang catechetical presentation. Sa catechetical presentation, gipang abbreviate na, gipang mubo ba? Mao na. So katong pagdili sa larawan, dayon dili ka mo yukbo, naapil na to. Sa giingon sa unahan o sa una nga ayaw pagbatunog laing Dios gawas kanako. Na-sum up na. Kay lagi sa ako nang giingon, maghimo ka agribulto, dayon isipon nimo nga mao na Dios, pagbato naman naglaing Dios. Pero ang paghimog larawan, isip dayan-dayan, isip pagpasidungog sa mga santos, o isip pagpahinumdom, sumala na sa akong gihisgutan si miagi, dili na siya dautan. Nya kana pong pagluhod, kini pa, wala pa na to mabasa to mga tudling mga proof na to. Pero tagalang na ako gamay, no, katong gusto magdali-dali. Sabta kanang buhat 16:29 ug 30. Buhat 16:29 ug 30 nga si Pablo og si Silas giyukbuan. Unya wala badlongan ni Pablo og ni Silas kadtong miyukbo nga tinugyanan sa karsel. Kana ato nang masabot, no? Nga naa di ay yukbo nga dili pagpaka-Dios. Kay kun ang pagyukbo usara ka klase, kanang yukbo ra nga pagpaka-Dios, na natural magaingon yung tag bawal yung muyukbo tag santos, di ba? Pero kanang ngano mang wala man badlungan ni Pablo og ni Silas kanang miyukbo nga tinugyanan sa karsel diya sa buhat 16:29 ug 30. Nagpasabot nga kung ato dayng ayuhog tuon ang Biblia na aday yukbo nga dili pagpaka-Dios, pagtahod lang. Muna gitawag nato sa Grego og dulia or veneration sa in English. Di ba? Lahi po tong sa kaso ni Kuan, kadtong Cornelio, nga gibadlong siya ni Pedro na nasa buhat 10:25 ug 26 kung ako malimot sa tudling. Nga si Cornelio sa dihang iyang gisimba o giyukbuan si Pedro, gibadlong siyang Pedro. Well, ang background ko niya na, kung basahon nimo ng Book of Acts, na yung mga tao diha nga gahuna-huna nga, kuyawan ni mga apostolis, no? Nagmilagro man.
So mga Diyos siguro ni nanao gikas langit. So naay ang background dia sa Book of Acts, naay mga tao nga nasayop ang ilang hunahuna kumo ang mga apostol gamilagro nagunahuna na sila mga Diyos da ining mga apostol nanao gikas langit. O mo na usa sa nahuna-huna siguro ni Pedro nga oy kining mga tao diri kulang pag yun sila kahibalo. O kung nagmilagro me dili but pasabot nga Dios me. So mao siguro na una-unaan ni Pedro nga sa dihang miyukbo si Cornelio kay ni anang higayon na god wala pa kaayo na masayod si Cornelio sa tibuok ka doktrina mahitungod sa Christianity. Kaya ang iyang nahibaw-an na master katurang interpretation sa Old Covenant. Atong gidili ng baboy, kanon kanang Sabado paghihapon ang ipapahulay ug unsa pa tong mga practices sa una. Muna nga ingon ana din kulang ang ilang nasayran mahitungod jud sa Christianity. Munang hunahuna siguro ni Pedro diha, no? Nga siguro kining yukbo ni Cornelio parehas ni atong uban nga giyukbuan ng mga larawan ingon nga Dios o kami giyukbuan mi ingon nga Dios. So ang sabot ni Pedro sa yukbo ni Cornelio pagpaka Dios mo nang gibadlong siya. Pero naay ubang mga tudling nga nagpasabot nga walay pagpadlong sama atong pagsimba ni Nabucodonosor ngadto ni Daniel na sa Daniel 2:46 gali worship gyud ang gigamit nga pulong simba gisimba kuno sa Daniel ni Nabucodonosor nya wa badlungan ni Daniel si Nabucodonosor kay katong simba dito dili man to simba nga nagpasabot nga pagpaka Dios veneration raman o pagtahod medyo malibog unya mo ha kay murag kini ra bang termino nga worship medyo lapad po ni. Doon na po yung mga controversial issues may tungod di ba? Kaya ang uban, may pari maingon nga wala ta magsimba sa larawan pero na po yung mga librong katoliko nga gasimba ko na ta. Kana malibog kita kung wala tay detalye nga background mahitungod anang termino nga worship. So ako lang isang ipalain sa gamay mura na mahinugatima ko sa larawan basilo ako. Ako lang mo tagag background ana kay mga example na to na nga dili ba ta magdali-dali ba og kanabang interprets unsay nasulat sa Biblia. No akong sugyot ninyo ayagid mo pagsalig sa inyong kaugalingong interpretation ng private interpretation na man tagi pasidanaan man ta ana sa 2 Pedro 2:20 ba na kung wa ko malimot nga bawal ng private interpretation o kinaugalingong pagsabot. Ang Biblia kailangan authoritative interpretation ng natong gamiton. Parehas ba sa atong libro sa balaod? Ang final arbiter anang mga balaod na itong libro, dili man bisan kinsa. Dili man ang taksa-taksa ka mga abogado. Di ba? Ang final arbiter no, sa atong mga balaod sa Pilipinas, ang Supreme Court. Magdebate das korte ng mga abogado pero tingog na gali Supreme Court, hilom sila tanan. Di ba? Dan authoritatively ang pag-final say aning Biblia. Pero sa itong nahitabong debate sa Council of Jerusalem na sa Acts 15, di ba? Unsa man to ilang diskusyon, unsa man to ilang debate sa Council of Jerusalem. Naamang yung mga Kristiyano sumiingon nga, kinahanglan tulion jud magpasakop sa gingharian sa Dios kay mo naman inaanda na to sa una pa. Ang ubang Kristiyano po nga nakahibalo sa pagtulunan yun ni Kristo nga, kita mga Kristiyano, dili ta obligado mosunod atong Old Covenant, kinaanatas New Covenant. Ikatong Old Covenant, daghang gipang apil nga balaod nga wala na i-apil diri sa New Covenant. Inani man ko na mga igsuon sa Old Covenant, katong divine law, ceremonial law, tulumanon mahitungod sa kalanon, giapil na kanang tulo. Napagali pag siparar ana. So, timani ha, ang Old Covenant, divine law, 10 commandments, dayon ceremonial law, og tulumanon mahitungod sa kalanon, gilangkop na. Mo na gisunod sa Judaical religion, Jewish religion. Unya sa tinuhuan ni Kristo, katong ceremonial law, dili na obligado ang mga Kristiyano na to. Sama atong patuli. Di ba kanang tuli sa una sa Old Covenant kinahanglan tulion gyud ka kung magpasakop ka. Pero sa tinuhuan ni Kristo di na siya kana bang gikinahanglan. Kanang pagpatuli murag kuan na health tips lang na sa mga doktor. Di ba? Pero pang doktor na lang na nga kuan kanang advice pero mayong kag makasala bagkag di ka magpatuli dili na wala na appeal sa pag-ingon nga kasala kag di kang patuli og magpatuli ka, no? Wala na. So pero naapaghihapoy yung mga Christians o mga nakabig sa pagka-Kristiyanos nga nagpatuli gihapon.
Di ita kalikayan kay namilit-pilit ilang batasan na paghapoy mga Kristiyanos gapon siguro ato nga dili mo kaog baboy isdang wala imbis kay naanad man sila atong karaan nilang nasahiran. Oh. Pero moingon labi nagbasahon nimo sa Kolosas 2:14 ngadto 16 so sa may gingon ni Pablo diha. Ayon siya nga ayaw itugot nga dunay maghukom ninyo so unsay inyong kanon. O unsa pa na mga panahon, mga igpapahulay, ibot pasabot katong mga piyesta sa una, no? Sa Old Covenant. Kung hukman gali mo, naagali Hudeo maingon ninyo nga, oy nganong wala mo magsaulog og pista. Oy nganong wala apil pagay ng Sabats, mga Sabado. Oh, naagali maghukom nga Hudeo maingon nga kinahanglan ang atong igpapahulay Sabado gihapon. O ay imog tuo ana. Pero basig mo ingon mo nga si Kristo ni kuan man lagi. Nakighiusa man sa mga Hudiyo sa sinagoga. Sa adlong Sabado, yang sangyaw. Ito pa sa barista dito si kuan. Si Kristo. Dayon napagyud si Pablo mosulod po sa sinagoga sa adlaw sa mga Hudiyo then magsangyaw. Oh. Ay sa barista dito si Pablo. Dili inanaon ito sa pagsabot. Kay katong sa panahon gud nila, sa bag-o pa ang Christianity, ang nailagyod nga igpapahulay, wa man tay lalis kana man yung ikapitong adlaw semana. Kanang Sabado. Unya, siyempre bag-o pa ang grupo ni Kristo. Unya, kung ato yung tan-awon, mabantayan naman yun nato, makapaniid naman yun nga kanang Domingo, espesyal na nila nga adlaw, kanang sa buhat 20 versikulo 7, nga nag-communion o nag-breaking of the bread sila anang adlawng Domingo, unang adlaw semana, buhat 20 versikulo 7, walang nila tawag igpapahulay. Kay, kuan man guna, dunay inanay ba, gradual transition. Kaya siyempre, bag-o pa ang Christianity, dili din na igsigida nga lambo dayon ng iyang mga practices, ang iyang interpretation, may mong hinay-hinay, naglambo ang interpretation o pagsabot sa mga bag-ong Kristohanon. Dili, para sa gunaan ng bata. Imposible kayo ng bata, ini grade 1 pa, hibalo dahil tanan. Hinay-hinay gikan sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, mag-uminto na iyang kahibalo. Mao po na sa bag-o pa ang Christianity, dili po rin automatic nga kining Domingo igpapahulay niya. Dili pa. Kaya ang nailag yun nilang igpapahulay katong daang igpapahulay sa mga Hudiyo nga ikapitong adlaw semana. Unya ako pod, bisag ako naman si Pablo, bisag ako naman si Kristo. Unya bag-o pa among grupo sa mga Kristiyanos. Unya alang-alang dili mi moadto dito sinagoga unsa na mo pagkabig nila. Pinahuna ako no ninyo. Saan na mo pagkabig sa mga Hudiyo nga mahimong Kristiyano kung dili mi moadto silang grupo? Nga kahibalo man mi nga ikatigom nilang adlaw Sabado. Weh, kamuna-huna ako ninyong ayaw dayog tawag ako mo ni adto ni apil si Kristo dito. Butang lang natog ni pahulay po dug apil kay nagsangyaw man. Wa man nagdaro. Oo. O ni apil si Kristo dito sa tigom sa mga Hudiyo sa sinagoga. Then nagsangyaw. Ya, sa Badista dayon kumo nagsangyaw. Na kaming mga Catholic faith defenders. Magsangyaw man pud mi. Magpahulay man pud mi sa Sabado di as plaza. Magsangyaw man pud mi sa Badista na pud mi. Wala mi gadaro di as plaza matag Sabado. Bahulay man mi kay nagsangyaw gud mi. Oh, sa Badista na pud mi. Ang among pare magmisa man pud Sabado sa Badista na pud. No way, dili na ana mga igsuon. Gani kung basahon nato ning kuan kining buhat asa ba ni? Ako sang tanawon akong Biblia. Okay, buhat 17, versikulo 1 ug 2. Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug sa Apollonia. Ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan, sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao, pinasikad sa kasulatan. Wala mo makamatikod ani mga igsoon, sabtaragon ninyo. Unya miagi si Pablo o si Silas sa Amphipolis
ug sa Apolonia. Ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudeo ug miadto si Pablo. Sumala sa iyang nabatasan sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, no? Ato ning gi-admiter nga Sabado ni, no? Etong igpapahulay sa mga Hudyo kay sulod man sinagoga. Ni sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglan tugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Wala mo kabantay ani. Ang iyang pag-adto dito sa sinagoga, sa mga Hudyo, giingon ba diri aron sa pagsimba? Nga mauni aron manudlo ko ani nga kining adlaw Sabado mao gihapon ni ang espesyal nga adlaw sa Kristyanismo. Mao ra gihapon. Giingon ba diri mga igsoon? Lahi kung ana ka sa mga Adventist, ila gyud nang balik-balikon diha silang sa radyo, sa ilang mga meeting siguro diha sa ilang simba, ila gyud nang ibalik-balikon jud panudlo nga Sabado gihapon na ikapito ka adlaw semana gihapon. Pero si Pablo mao ba ni iyang giwalay diri sa sinagoga? Gani masabot nato implicitly stated nakiglantugi siya. Buot pasabot ang iya diing mensahe mahimong sukwahi sa interpretation sa mga Hudyo sa ilang panahon. Kaya kung parehas pa silang interpretation o gipanudlo, overall, nganong dibatihon pa man siya sa mga kauban? Gatong mga Hudyo dito. Gani, katupong si Kristo. Si Kristo, misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. Nagsangyaw. Dayon, ato galing masabot nga ang panudlo ni Kristo dito medyo nasupak siguro sa interpretation sa daang tinuhuan sa mga Hudyo. Basin siguro gani, nag-ingon si Kristo dito nga. Kita kaning bag-ong grupo nga akong gisugdan, Kristyanismo. Dili na obligado magpatuli ha. Dili na obligado aning ikapitong adlaw semana. Kay katong sa Hebrehanon 4:8, timan ay mga tinahod nga tigpaminan, nagisgot na mangguglayang adlaw sa pahulay. Na Hebrehanon 4:8. Siguro nangasuko, morning nangasuko ni mga Hudyo, mo to siguro usa sinungdan nganong ilang ihulog sa pangpang si Kristo. Basahan ko ninyo ng Lucas 4, kay kung sabadista pa na si Kristo, ilaon tang pinanggaon. Dili nila awayon, dili nila dibatihon. Suko siguro sila sa panudlo ni Kristo kay dili sila kadawat nga usbuntong Old Covenant. Nga iapil gihapon tong katong mga piyesta, unsa pa to, tuli. Iapil gihapon sa balaod. Suko mo siguro na suko nang ihulog na sa pangpang. Pero makaingon kita sa badista tong kuan. Buot mahulog ni Kristo sa pangpang. Nga, basahan na yung Lucas 4. Pero ako to be fair dili sa badista sa karon kay lahi ni atong sa badista ron. Okay, kini mga sabadista na turon na ako na hinabi, di biya po nila ihulog sa pangpang si Kristo. So, lahi ni atong mga sabadista ron kung ikumpara atong sabadista sa una panahon sa mga Hudyo sa daang kasabutan. No, to be fair lang. Pero parehas sila. Asa sila parehas? Sabado gihapon. Kapito ka adlaw semana. Diri yung nakiglan tugi. Si Pablo na, ato ko nung itandi ning batasan ni Pablo sa adlang ipapahulay nga Sabado o kanang mga pastor sa mga Seventh-day Adventist ron. Mao ba ni ilang gibuhat pod diya sa ilang magsimba sila sa Sabado nga ilang pastor makiglantugi siya sa mga sakop? Dili simba na nila, di ba? Siguro maglantugi ipalain lang na tong adlaw, di ba? Ay lang kibalaan ko ng adlaw kung mauna, no? O dili na to sabton ko mo nakiglantugi, nagkuan, nisulod sa sinagoga. Kaya bisag ako, no? Kung ako naman yung giingon si Miyagi. Kung naay Adventist nga mo inbitar na ko, sulod sa ilang simbahan, matag Sabado, kay pasangyawon ko, mahana biya ko. Pero dili ko ingno nila nga sabadista na po ko kung moadto ko. Kay lahi man gyud among igkataligom nga adlaw namo mga Kristiyanos, Domingo na man gyud kanang amo man gyung giawat ng sa buhat 20 bersikulo 7 nga ang mga tinun-an nagkatigom, nagkommunyon, nagbreaking of the bread. Walang hanlig adlaw igpapahulay, pero
Katong akong giingon si miaging Domingo, action speaks louder than words. Kaya sa mga ilang gibuhat anang adlaw, nga Domingo man na. Buhat 20 versikulo 7. Ya, kung litrahon tong balaod kung kanang ikapitong adlaw semana dili na pwede usbon nga kana ra gyud igpapahulay kanang Saturday. Kasala biya ang mga tinun-an kay wa man sila gatrabaho tung Domingo. Papahulay man sila. No? Okay na, nag-communion good, breaking of the bread. Di ba mo man ang instruction sa Ginoo, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Kanang breaking of the bread, kuha na, buhat sa pagsimba na. Buhat sa pagsunod sa gimando sa atong Ginoo. Muna di katingala, karon Kristiyanong Katoliko, di mo sipyat, labi na Domingo, mag breaking of the bread, o mag-Eucharist yun, Santos nga Misa. Ano mga higsuon? Ang terminology gud nga gigamit nila sa una ana, labi na kung mabasa mo Didache kanang libro sa mga Kristiyano sa una nga wala na diri ma-appeal sa Biblia, pero naa diha ang mga tradisyon nga apostolikanon kay nagisgot mong diha si Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwaling binabaog sa sulat. Dili di ay kay nasulat ra may tuhuan, di ba? Na aday gibinaba. Ngano man na kay dili man gud tanang kamatuoran na sulat sa Biblia. Gani ningon si Juan 21:25 nga kung sulaton pa kuno tanan nagibuhat sa atong Ginoo, nagtuo siya bisan gali ang kalibutan dili kay ego kasudlan sa mga sinulat. Sa ato pa na pag yung mga tinuod nga di na mabasa sa Biblia. Yaon sa matong gibuhat ni Kristo panudlo og pagmilagro. So posible galing na siya gitudlo nga wa na masulat diri sa Biblia. Litra por litra. Niasa man na ito na mahibaw-an ron. Huna ako ninyo ayo. Kadtong giingon ni Pablo nga tradisyon nga wa na masulat, gibinaba na lang. Asa man na ito na mahibaw-an, simpre adto gitag history. Muna nga, kining mga nag-angkon gud nga mga Kristiyanos ron nga bag-ora na nga tukod nga grupo, pres aning grupo sa GIL, ato man ang gitahod sila, grupo ni Brother E.D. Villanueva nga nagsugod niya itong 1978, kining grupo ni Igsoon Felix Manalo nga nagsugod 1948 nga 1914 nga gigamit yung ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Kining gud sila dili nila bagyod itudlo sa mga tao ba nga kung gusto gali ta mag-research, gusto ta masayod sa tibuok kamatuoran, kinahanglan i-apil na to ang history. Kay dili manggod tanan na sulat diri sa Biblia. Kadtong mga tradisyon nga gibinaba na lang. Aha man na to na mahibaw kung magsalig ra kag Biblia. Di adto gyud kinsa man tong gipang-ordinahan sa mga apostol. Kinsa man to ilang mga sumusunod. Gamit yun tag church fathers. Gamit yun tag kanang libro nga Didache. Katong mga unang Kristiyanos nga mga sama ni katong unsa man toy na panudlo ni Obispo Ignacio kay tinun-an man na siya ni Juan. Unsa man toy nahibaw-an ni Saint Polycarp kay usa man puto siya sa nahimong obispo. Tinun-an man gihapon to ni San Juan. Unsa man toy ilang nahibaw-an nga na dawat lang niya kay gibinaba na lang kay wa na masulat sa Biblia. Na kung kuanta, kung dili na to i-appeal pag tuon ang church history, maay-insi gyud ta. Incomplete Christianity gyud labas na to. Mga igsoon ako po na-appeal ko ni sa una kay apit man gyud nako bulagin ning simbahang Katoliko sa una. Nga ako pang nahibaw-an kadtong nahibaw-an gikan sa ubang mga religion. Ako ang akong sabot ron mahitungod sa ubang religion, dili ko makaingon nga walay truth, na apoy mga truth sila. Kay Biblia may ilang gigamit. Pero ang fullness of the truth, wala lang nila. Wala lang nila, no? Wala sila confession. Nga, klaro man na, gipasabot man na diha sa buhat Juan 20:19-23. Naghatag og gahom, buhat Juan 20 pa na. 19:23, Juan 20:19-23, katong si Kristo naghatag og gahom sa pagpamasaylo og sala sa unang mga ministro, utong mga apostol. Kinsang sala inyong baseloon. Dili paseloon. O na.
ug imo na ngayon pagbasa da sa history kung pisal man na. Kung dili ko na mo pasaylo ning mga ministro ha, iyang gisugo, di pud siya mo pasaylo. Ito pa kinahanglan jud ang ba ning mga tawhana nga mubunga og pasaylo ay sa pasaylo. Sa ato pa day ang Dios diri sa New Covenant, giklaro bisan pa mga sa Old Covenant na may mga example ani. Nga ang Dios siya ray makapasaylo og sala, pero naa siya paagi nga mamasaylo og sala pinagis ba ning iyang mga tao diri sa yuta, iyang mga ministro. Muna na kumpisal. Ana Eucharist, kanang Santos nga misa. Ang uban wala may Eucharist. Katoliko naaman. So, mao na mga igsuon nga akong gihatag ninyo nga background parang dili tama dala no ani anang ubang mga igsuon nato nga mura putag makatuo ba kay Biblia man ang igamit. Naapod sila truth pero kung imo yung tun-an half truth lang ilang gitudlo. Pero diri ka sa Iglesia Katolika, fullness of the truth ang gitudlo diri mga igsuon, mga tinakod nga tigpaminaw. So timaniha ang Hebrehanon 8:7 naghisgot nga dunay kakulangon ang Old Covenant. Ngunang gikinahanglan ang New Covenant. Sa New Covenant kung maghisgot kay tag igpapahulay, naghisgot naglaing adlaw. No basaha? Hebrehanon 4:8. Kung si Josue pa kuno nakahatag og pahulay, ang Diyos dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. Pero bantay ta sa apologetics pod ani nang hinumdum ko sa akong kaatbang sa atong debate ni. Ang iyang apologetics ani, iyang depensa ani sa ilang Sabado nga igbabahulay ingon siya nga kanang laing adlaw diyang gipasabot. Sabado gihapon na. Kay ambot pasabot ana panlitan karon igpapahulay nga Sabado. Sunod lain naman putong igpapahulay Sabado gihapon. Pero laing adlaw ang papahulay. Mura po siya kuan. Mura po siya yung tinuod, paminaon. Pero kung ayuhon na tugtuon ng Biblia, kining laing adlaw diring gisgutan sa Hebrehanon 4:8. Lain yun yung adlaw. Gusto mo kuan kanang detalye ani mga igsoon? Boy no, hinahinay mo paminawan ni atong tulumanon. Dayon kanang bersikulo 9, naghisgot ako sa ning basahon ng bersikulo 9. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Gani sa hubad sa Biblia nga gitawag ni siyang Sabado, busa nagapabilin pa di ay ang igpapahulay nga Sabado. Di ba? Gigamit po ni sa akong kaatbang sa debate. Ako siyang gipasabot nga kining Sabado dire o pahulay dili wala ni magpasabot og kanang Sabado nga ikapitong adlaw semana. Kay kana agong Sabado o Sabat no mga igsuon. Double meaning na ako sang pangitaon to akong referensya. Kayot lang. Okay, Sabat no. Ang dictionary nga akong gibasihan ani kanang sa Microsoft no. Kanang nasa computer. Microsoft Encarta. Nya maura po ni sa uban gali akong gitandi sa Merriam ug sa ubang mga dictionary mao gyapon. Gi-define unsa nang Sabat. Sabat duha man gali diri, Sunday ug Saturday. Ayon diri sa plural Sabats. Noun. Sunday as day of religious worship, Sunday observed by most Christians as the day of worship and rest from work. Then napilain. Saturday as day of religious worship, Saturday observed as a day of religious worship and rest from work in Judaism and some Christian denominations. So, kung muanhi ka sa dictionary, ang iyang gipasabot anang Sabat, Sunday, alang sa natong mga Kristiyano sa mas Katoliko nga nag-isip ani nga igpapahulay. Dayon, ang Saturday sa mga Adventist, no, Seventh-day Adventist ug sa uban pang mga Kristiyano nga pres ana mga Seventh-day Adventist ug katong daang religion Judaism. Mao na. So dili na siya sa dictionary, dili na siya istrikto nga ikapitong adlaw semana ra gyud kay kanang Sabat mahimong Domingo, mahimong ikapitong adlaw semana. Sa mga Kristiyanos Domingo, sa Hudeo Sabado gihapon. Pero napoy mga Kristiyano ron sama ng Seventh-day Adventist nga ila gihapon gi-apil tong Sabadong igbabahulay sa mga Hudeo.
nga supposed to be dili na ta obligado ana kay new covenant naman ta. Muna diri no sa kuan sa dictionary gikutlo pa gani ang Latin anang Sabat. Ang Latin kuno ana Sabatum. Dayon ang Greek Sabaton. Then Hebrew Saba. Bot pasabot rest pahulay. Oh. So kanang Sabado duha ang bot ipasabot. Sabado nga nagpasabot og ikapitong adlaw semana og Sabado nga nagpasabot lang og pahulay. Sa ato pa kung mapahulay kag Domingo mo na imong Sabado o mo na imong Sabat o pahulay nga Sabado. Pahulay nga Domingo. O, ana na siya. Dili kay pag ingon galig Sabado ikapitong adlaw semana dayon dili na mao. Mao na nga kung dunay hubad sa Biblia sa Mateo, asa naman itong versikulo? Sa Hebrehanon 4:9, kung ang hubad sa Biblia nga inyong basahon, busa nagapabilin pa di ay ang usak ka kapahulayan sa ubang translation Sabado nga tagana alang sa mga tao sa Dios. Ayaw na sabta dayon nga pahulay nga kanang ikapitong adlaw semana. Kundili sabto na to unsa na ang pahulayan sa mga Kristohanon. Unya di man ta maglisod ana. Before sa 9 i-appeal yun na yung versikulo 8, no? Hebrehanon 4 versikulo 8, importante ka ini, no? Nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Na unsa man ning laing adlaw sa pahulay? Well, simple raman kayo kaning magtuon ng Biblia, duha imong bantayan ani. Explicit o implicit, no? Bisan ang mga lawyers ani kay baluan no? Is explicitly stated o implicitly stated. Unsa man ang explicit, litra por litra klaro gyud mabasa. Na kanang implicit dili ni ang kamatuoran pero pinagis mo sabot. Not necessarily nga ang litra makita gyud pras anang Trinity. Ang word nga Trinity dili nato mabasa sulod sa Biblia. Pero nganong mutuo man tag Trinity? Tungod kay ang buot ipasabot anang Trinity naa sa Biblia. Unsa man ang Trinity? No? Christian Trinity. Usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Naa ba na sa Biblia? Naa, no? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Naa na sa Biblia. Then Dios ba ng Amahan, Dios ang Anak, naa pod Espiritu Santo gipasabot pod nga Dios. Tulo ba sila ka Dios? Dili, usara, kay usara man Dios. O mo na, usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, mo na gitawag na tug 3-in-1 or Trinity. So, nituo tas Trinity dili tungod sa litra, kundi dili tungod sa gipasabot kay naa sulod sa Biblia. Mahimo ngalan na to sila ngalan, no? Pero ang simbahan gamit na Trinity haom kaayo, no? Tulo nga nagiusa sa usa, mao man Trinity. Na itulo di ay nga usah. Lahi po natong topic ana. So kini pod atong sabton. Mahimong litra por litra dili nato mabasa diha sa Buhat 20 bersikulo 7 nga kanang Domingo gitawag og pahulay. Pero masabot nato nga nagpahulay sila ana. Kiwa man sila gatrabaho. Kani basahon ko saan na unang adlaw sa semana, Sunday, narabay version nga Sabado, no? O kanang Sabado, mahimong sabto na to na, no? Nga ang ga-translate ana iyang gipasabot pahulay. Kay bisag unsaon na tugtuon ng Buhat 20 bersikulo 7. Bisan pagmubalik ka sa kanang kwinintahan og adlaw sa mga Hudeyo, Domingo man yun pero naalay naghubad og Sabado. Kung ang Sabado nga iyang gipasabot ikapitong adlaw semana, urag na sayop siguro siya, no? Ngano man kay gabi ito sa wala pa to, no? Mga igsuon. Kung imo unang adlaw semana, no? Lahi na to kay sa mga Hudeyo basta kuan gali sunset to sunset man na. So kato base sa kwinintahan sa mga Hudeyo, Domingo na gyud. Pero kung ibase nato sa atong kwinintahan karon, Sabados gabi O mo na. Pero kung maingon siya nga kung atong tun-an og ayaw maingon kag Sabados gabi
na mahimong ignorante kagi unsa ang kwinintahan sa mga Hudiyo sa una nga sunset to sunset. Muna nga kasagarang hubad anang buhat 20 bersikulo 7 unang adlaw gyud kay nanglan atong i-pattern sa una giunsa na nila pagkwinta sunset to sunset. So kato kay gabi naman to. So but pasabot unang adlaw simana na gyud o Domingo. No? Muna nga unang adlaw. Then gitawag lag Sabado. So nagali usa ka komentarista pod nga Katoliko maingon nga so ang gahubad siguro ato brad ang yang but pasabot sa Sabado pahulay. Dili kanang Sabado nga nagpasabot og ikapitong adlaw semana. Kay sa footnote giingon man Sabado o Domingo. Sa ato pa kung atong ilangkob ang but ipasabot ana nga klases pagsabot Sabado nga Domingo. Malibog mo no. Giparehas na daig Sabado ug Domingo dili no. Ang Sabado nga nagpasabot og ikapito ka adlaw semana og kanang Domingo nga unang adlaw semana lahi-lahi na. Pero sa unsang bahay na nga ang Sabado ug Domingo usara. Kung gamito nimo tong laing interpretation sa Sabado, katong pahulay. Pahulay kay usa sa meaning lagi sa Sabado, pahulay. So kung pahulay kag Domingo, mo na pahulay nga Domingo. Di ba? Ana simple ra kay na. So mo na ibot pasabot Sabado nga Domingo. Sa iyon no ay mo kalibugan ha kay mga terminology ra man na importante nga makasabot kit mo. Iyon sa mailang gibuhat anang Domingo, sana unang adlaw sa semana nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa tinapay. Hindi na lang nako na itiwas. Ito pa nag-breaking of the bread sa Living Bible Translation gitawag na siya nag-communion ko no. Sa atong term nga gigamit ron santos nga misa. Yes. Liman mo kanang atong gibuhat ron biblical man day na magmisag Domingo. Nya ingnon nilang nalapas ko ron atong igpapahulay. Ang una nilang ingnong lapas ug igpapahulay katong mga tinun-an sa una kay katong wa man sila gatrabaho og Domingo. Nagpahulay man sila. Mo to kung giingon lagi action speaks louder than words. Wa lang nila hinganli o kuan kana bang igpapahulay kay sa history god ato ning gitan-aw sa tradisyon dili igpapahulay ang ilang term gigamit ani gitawag nila nig adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Ang akong kaatbang nahinumdum ko naingon siya nga kana ko nung adlaw sa Ginoo o Lord's Day dia sa pinadayag 1 dili ko na Domingo kuan ko na Sabado. Kay kanang adlaw sa Ginoo, Sabado man na. Kay naay masabot yas Biblia, litra por litra pagali nga kanang Sabado, adlaw sa Ginoo. Well, ang atong response ana mga igsuon, kanang adlaw sa Ginoo, duha ang gimina na. Sa Old Covenant, mahimong kanang Sabado, ikapito ka adlaw semana, mo na ilang adlaw sa Ginoo. Kay mo man ilang ikatigom. So, sa Old Covenant, sa mga Hudiyo, ang ilang adlaw sa Ginoo, kanang Sabado. Pero sa New Covenant, alang sa mga Kristiyanos, ang adlaw sa Ginoo o Lord's Day, dili na Sabado, kapitong adlaw semana, Domingo na. Unsa may pamatuod ana, okay, gamit ta og tulo ka versions Biblia, kanang sa pinadayag 1. Una, gamito na to ang King James Version. Revelation chapter 1 verse 10, unsay giingon ni Juan diya sa hubad nga King James. I was in the Spirit on the Lord's day. And heard behind me a great voice as of a trumpet. Nadiha ko no si Juan sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Ya matud pa ato akong kaatbang. Sabado ko no ni. Tanawon ko no natog kaatbang atong sa laing version kung sakto ba atong kaatbang ha. Revelation 1:10 sa Lydiard translation. Giingon sa Lydiard translation, I was worshiping on the day of rest. Siguro kung napa akong kaatbang diri maingon jud dagway siya pahulay na sa pa Sabado na og rest di ay Sabado dayon og pahulay Domingo Sabado na pud ng Domingo dili oy tanawon nato sa Revelation chapter 1 verse 10 sa El Nuevo Testamento nga Biblia no naamoy Biblia nga El Nuevo Testamento kinat sila iinani pag-istorya io fui en el espíritu en el día del domingo. Sabado, dili oy, Domingo na. Bisan pag ayuhon nimo tuon ang pinadayag 1,
Domingo na gitawag lag pahulay sa Ledyard translation nga in English. Dayon Lord's Day, pero ang common yun nga terminology nga gamiton sa mga Kristiyanos sa una kana yung Lord's Day o adlaw sa Ginoo. Okay, dugang proof no kung murag di pag yun nako ni siya matiwas karon. 5 minutes na lang nahibilin sa aton tulaman. Murag naara ba siguro yung naghulat no sa bisita na to sa diri sa estasyon. Okay no, ako lang hinahinayon samtang napatay panahon. Atong kutloon ang Didache, no? Pwede na ito naglitukor nga Didache, no? By the way, unsa man ning Didache, no? Basahon ni siya sa mga Kristiyanos. So, nasulat ni sa first 100 years yun, kato pa unang siglo. So, kadungan-dungan ni sa kanang gipanulat sa mga apostol nga naa diri sa atong Biblia. Oh, kini akong basahon ron, Didache ang pitsa aning gibutang diri AD 70, no? So, kini mutuog gyud ko ani kay kining istorya diri mo ni ang tradisyon sa mga apostol sa una nga di na kayo klaro sa Biblia pero giklaro nila binaba na lang katong giingon ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga huptin ninyo ang mga tradisyon pinaagig binaba og sulat. By the way, naa daytoy teksto nga gamiton nila kanang mga sula eskriptura believer kanang sa 1 Corinto 8:6 ba na o 4 nga niingon si Pablo nga ayaw kamo pagbatonog mga huna-huna nga kapins na sulat. Banday mo ana nga teksto ha kay ilan ang gamiton sa pagpanudlo nga Biblia ra gyud kuno may tuhuan ug wala nas Biblia di gyud ta motuo. Ay mugtuha na kay kung literal nga pagpasabot nga bot pasabot nga kung wa nas Biblia di ta motuo murag wa man siguro religion ron makapasar ana. Kay daghan biyang mga gituhuan sila ron pod sa ubang religion nga wala sa Biblia parang tagaan mo na akong sample adto tas Iglesia ni Cristo. Nganong nituo man sila nga si Felix Manalo, prophet, last messenger, anghel, sinugo sa Dios. Kay ngano naabas Biblia litra por litra mabasa nga si Felix Manalo sinugo sa Dios. Adto ta sa Adventist. Nganong mutuo man sila nga si Ellen White propeta, kay ngano gitudlo bas Biblia litra por litra nga si Ellen White propeta. Adto ta sa Kuan sa saksi ni Jehovah. Anong tuo man sila anang saksi ni Jehovah nga gisugdan ni Charles Taze Russell? But pasabot ba? Propeta ba dito si Charles Taze Russell? O mabasa ba sa Biblia? Dili, uy. O na? Kung sakto ilang pagsabot anang 1 Corinto 8:6 ba? Nga, pag ingon ni Pablo, ayaw ka mo batunog mga hunahuna sa kapins na sulat. By the way, kung dili maguna mo itong topic ron, ako lang imubo ha. Ang gipasabot ni Pablo diha dili na sa literal, dili magunta ng tudling diris Biblia sabto na to literal. Naay kanang gitawag na tug in context. Parehas ra bagod anang giingon ni Kristo ba nga kung makasala imong tuong kamot putla na ayo pud putla pa dayon. Ipahimug-atan lang niya diha nga dili gyud ta mangawat, no? Ina na. En kanang pag-ingon ni Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta di na literal. Ang gipasabtan ana ni Kristo katong mga magtutudlo sa balao ug mga Pariseo nga nagpataas sa ilang kaugalingon nga dili angayan anang titulo sa amahan. Unay but pasabot sa Ginoo ana, dili kay sayop na lang gyud ang pagtawag og amahan sa sakto nga gamit. Kina diha sa Mateo 23:11 ang labaw diha ninyo matud pa ni Kristo kinahanglan magpaubos mo alagad sa to pa dili day dautan gamito na to ang titulo nga father kung atong tumanon unsa nang tinuod nga father mapaubsanon sulugoon dili mapahitason. Okay, no, wa na tayo igong panahon mga igsuon. Ako lang basahon to kay ako namang nabugat katong AD 70 Didache, no. Mo ni atong mabasa mga igsuon. Sa sunod akong ipadayon ni kay murag taas-taas pa ni akong reference dire sa history. But the Lord's day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned.
So gisgutan ni kining Lord's Day, no? Mga igsoon. Dayon kining Lord's Day giklaro gini nga Domingo. Adto ka sa sinulat ni Ignatius of Antioch. Kini si Ignatius of Antioch ikatulo ning obispo sa Antioquia nga tinun-an ni Saint John. Mas mutuo ko ani kay na istorya gyud niya si Saint John, personal. No? Sa ang iyang sulat before 110, sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Magnesians, kay inani man guning mga tinun-an, sa ilang gugma sa mga matuhuon magsulat ni sila. Sama ni Pablo nagsulat sa Corinto, nagsulat sa Epeso. Kini si kuan pod si Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan, wa lang mabutang sa Biblia ni iyang sinulat, pero unsa iyang giingon sa iyang sulat sa mga taga-Magnesians. Those who were brought up in the ancient order of things, that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, but pasabot katong Sabbath sa mga Hudyo, ikapitong adlaw semana, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. No? Mo ni iyang sulat nga to sa mga taga-Magnesian. So giklaro niya diri nga Domingo ni dili ni katong ikapitong adlaw semana nga gitawag og Sabbath pod, no? Mga igsuon. Si Justin Martyr na di kasubo ko, di na ako mabasa, wa na yung ko'y panahon mga igsoon. Okay no, mga tinahod nga tigpaminaw, mga yung ko og dispensa ninyo nga daghan pag yung wala na tumateka, pero atang ilan ninyo sunod Domingo kay ato ding ipadayon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, uban sa akong mga igsuon sa technical side ni Luod o Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Happy Easter Sunday kaninyong tanan. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.